road, guiding me home. When the night is closing in, it's falling on my skin. Oh God, will you come close? You light up the sky. You light up the sky to show me you are with me. I can't deny, no I can't deny that you are right here with me. You've opened my eyes so I can see you all around me. You light up the sky. You light up the sky to show me that you are with me. When stars are hiding in the clouds, I don't feel them shining. When I can't see beyond my doubt, the silver lining. When I've almost reached the end, like a flood you're rushing in. So, good morning sa tanan. Welcome again sa atong morning daily devotion. It's a great day karon nga kabuntagon. And I know ang Ginoo dako kay plano sa atong kinabuhi, nindot kay ang plano niya sa atong kinabuhi karon nga adlaw. So, once again, good morning sa tanan. Before ta mag-start, let us pray. Let us consider ourselves nga moduol diya sa atong buhi nga Dios karon nga kabuntagon. At first, siya ang tinugdan, siya ang tag-iya, siya ang nag-provide. So we always honor Him. We must always honor Him. So before that, before we proceed, let us pray. Hallelujah, Heavenly Father, we are great Lord Jesus nga nakakaginoo kanunay. Nagauban ka namo. Nagpasalamat kami tungod sa imong grasya ug Ginoo, nagpadayon Ginoo nga lagkob ka namo Ginoo Lord, naghimo ka namong protektado Ginoo sa tanang matang sa walatian, sa tanang matang Ginoo sa dili maayo na ining kalibutan, oh God. And I know Lord Jesus, ang tanan mahitabo Ginoo Lord adunay katuyuan. Lord, sa among kinabuhi, salamat o Dios sa proteksyon kanunay, especially Ginoo Lord sa mga lugar Ginoo nga epektado Ginoo sa COVID-19. I pray Lord Jesus that you will protect them and guide them always, Lord Jesus, and bless them, Lord. Yang tibok pamilya Ginoo Lord, tabuni sa imong amili nga dugo. Salamat o Dios sa imong pagkamayo. We thank you Lord Jesus for always preparing us, O God, sa among kasing-kasing Ginoo nga may mo kaming ready Ginoo sa tanang mga mahitabo, O God. We thank you Lord Jesus. In the mighty name of Jesus we pray. Amen. So once again, good morning sa atong morning devotion. Akong gigreet ang tanan nga makatan-aw ni ini o katong nagtan-aw, I greet you. Good morning and have a blessed day nga ang Ginoo mag-uban kaninyo. Atong isgutan karon is usa ka importante gid nga butang, no, sa tuang kinabuhi, kining ginatawag protection sa Dios kay especially karon nga time nga kinahanglan ginato og protection gikan sa atong buhi nga Dios kay daghan kaayo mga pangitabo. And nasayod ko nga dili ta niya i-fail, no? I-fail sa atong expectations, sa atong pagtuo diya kaniya. Kaya ang Ginoo ingon pa diri, we all know that our God is a God of protection and He will never fail you. So that means tanan nga atong expectation diya sa atong buhi nga Dios, no matter what, ang Ginoo dili ta niya i-fail. Nay katuyuan sa tanan nga mahitabo sa imong kinabuhi. That means we need to consider it o i-consider nato sa atong kinabuhi nga na siya kanang dako nga yung purpose sa atong kinabuhi. Mao nato isgutan karon, and I hope nga makatabang, it will help you to encourage you, especially sa tanan sa atong medyo naigibati, no. I pray nga Ginoo ang Dios protection sa imong kaning kinabuhi. So once again, atong i-discuss karon is God's protection. So we know
nga ang Dios dili kita niya pasagdan, especially kung magtuo lang kita diya kaniya, musalig ta diya kaniya atong ihatag ang tibuok natong kinabuhi diya kaniya. Ang Ginoo dili kita niya pasagdan o biyaan. So muna iyang usa sa saad sa Dios atong kinabuhi. So unsa lay gusto sa Ginoo, kinahanglan nato nga tuuhan, kinahanglan nato ikinabuhi tanan nga atong nasabtan may tungod sa pagsalig diya sa atong buhing Dios. Tungod kay ang Dios dili siya manifest o makapamuhat sa iyang gahom kung kita mismo dili ta motuo diya kaniya. Bisan kita mismo sa atuang kaugalingon kung natay tao nga gusto nimong tabangan pero wala siya salig sa imuha, murag mawad-an ka gana sa pagtabang. Murag mawad-an ka gana sa pag represent sa imong kaugalingon nga ako pwede na kaya ta katabangan. Tungod kay wala siya salig sa imuha. And iya mismo ginapakita sa imo nga wala siya salig. That means dili nimo kaya o dili nimo mabuhat ang kaya nimo unta tungod kay wala siya salig sa imo. That means ang Dios kung natay salig sa Dios kaya niya buhaton o himuon o proteksyonan ta sa bisan unsa nga klase nga kalamidad, balatian man o bisan unsa. So ang Dios dili ta niya pasagdan. Mao na iyang saad kanato. Mao na nga kinahanglan ta nga mo full trust sa iya sa time o in times of kung sa may atong agian nga kalisdanan. Amen. So next page. Ingon diri sa Isaiah 41 verse 10. Ingon diri, don't be afraid for I am with you. So kung nasaid ka nga ang Dios nasa imong kinabuhi, nasaid ka nga ang Dios nagpuyo sa imong kinabuhi, that means dili ka dapat mabalaka mo ni gisaad, mo ni gisulti sa Dios kang propeta Isaiah. Ingon nito, and for I am with you, don't be discouraged, for I am your God. Amen. Kung nasayod ka kung unsay gahom sa imong Dios, kung nasayod ka kung unsa kagamhanan ang imong Dios, dili ka dapat ma-discourage. Amen. Ang discouragement is para niadtong mga tao nga wala nakaila sa ilang Dios. Wala nakabalo kung ang kaya nga buhaton sa ilang Dios. Amen. And I hope nga kitang tanan nga nagtan-aw ron o bisan kadto makita nini nasayod ta kung unsay gahom sa imong Dios. No? Kung nasayod ka sa gahom sa imong Dios, dapat dili ka ma-discourage bisan unsa nga mahitabo sa imong kinabuhi. Amen. Ang discouragement dili siya may sulbad sa imong maagian o naagian nga mga problema karon. So ingon diri, I will strengthen you and help you. I will hold you up with my victorious right hand. That means ipataas ka sa Dios, dili ka niya pasagdan. Amen ba? So mo ning saad sa Dios kanato, usa sa saad sa Dios kanato nga kinahanglan nato kuptan. Akong balikon, kung wala kay salig sa Dios, ang Dios dili makapamuhat sa imong kinabuhi. Dili mo mamuhat o dili siya kanang makapakita sa iyang gahom kung wala kay salig di kaniya. Mo nga gusto sa Dios nga mosalig ta di kaniya fully. Okay? So fully sa tibok natong kinabuhi kasing-kasing. So ingon diri, the Lord will keep you unharmed. Amen. Usa ka promise sa Dios usab nga dili kaniya pasagdan, dili kaniya pasagdan nga bisan unsa nga klase nga balatian o bisan unsa nga klase nga katalagman nga mahitabo, dili kaniya pasagdan. Amen. Ingon ana kagamhanan, ingon ana ang proteksyon ng Dios. So ingon pa diri, the Lord keeps you from all harm and watches over your life. Amen. Grabe kung nasabtan na ito kung sa kagamanan o unsa ka mahigugmaon ng atong Dios, dili mo makita ba nga kung unsa sa Psalms ni siya, sa Psalms 121 verse 7 to 8, kung unsa bitaw kagamhanan, unsa ka maayos siya, iyang ipakita ang iyang proteksyon kanato, dili lamang iyon nga istorya lang, no? Ingon diri, the Lord keep you from all harm and watches over your life. 8. The Lord keeps watch over you as you come
and go, but now and forever. That means bisan kanus bisan asa dili kaniya pasagdan. Amen ba? Bisan asa man kanahimutang karon, kung unsa man ang imuhang gibati, kung unsa man ang imuhang experience karon nga kabuntagon, unsa man ka naa ba kay nabati nga kasakit, problema, bisan unsa, bisan unsa, ang Dios dili kaniya pasagdan. Amen. Daghan kayo atong nailhan nga mga propeta, mga alagad sa Dios kaniadto. No? Bisan gani kung imong tan-aw ng kinabuhi ni Joseph, no, the dreamer. No? Tanan nga nahitabo siya, grabe makaingon ka sa sugod pa lang, ingon ka nga gipasagdan siya sa Dios. Pero siya wala siya naguna-una niadto. No? Ang tanan adunay katuyuan gyud. Bisan pag unsa ang masakitan, usahay nalay ginatawag og isakripisyo sa Dios. Amen. Usahay kita mismo ang isakripisyo sa Dios para maluwas ta o maluwas ang iyang pamilya, ang iyang tibuok nga katawhan, no? Murag ikaw ang gamiton sa Dios para maluwas ang tibuok nimo katawhan. Sama sa nitabo kang Joseph, no? Gibaligya siya sa iyang mga igsuon, una gilabay siya sa tabay, gibaligya siya sa mga igsuon dito sa Ehipto, and then niabot ang time nga gigamit sa Dios dito, niabot ang kagutom ug naluwas iyang tibok pamilya tungod sa iya. Bisan unsa ang nahitabo sa iya, adunay katuyuan ang Dios niya ng tanan. Amen. Daghan kay mga panghitabo sa kinabuhi nga kinahanglan nato maobserbahan nga dili siya failure kundi kadaugan siya nga nahitabo sa imong kinabuhi. And it's a privilege. Kung nasayad lang mo, privilege na nga imong ma-experience, no? Or ikaw mismo ang gamiton sa Dios nga maluwas ang imong isig katao. Amen. Muna nga kita nga Kristohanon dapat atong ipakita sa tanan. Dili ingon nga pretender, no? Kundi ipakita nato kung unsa ka maayo ang atong Dios. Amen. Kung unsa ka maayo ang atong Dios. So padayon ta. So ingon diri sa Psalms 34 verse 7, for the angels of the Lord is a guard, he surround and defend all who fear him. That means ang Dios dili ta niya pasagdan. Naa siya'y kita wala ta nasayod, no? Kay di man nato makita ang spiritual realm. Ingon sa pulong sa Dios, wala ta nakig-away sa flesh and blood, but sa espiritu niining kalibutan. That means we are fighting against the spirit. If you kung naa ang Dios sa imong kinabuhi ug sa imong kasing-kasing, that means naay proteksyon nga gikan sa Dios, and he will suguon niya ang mga anghel niya, no, nga magpalibot sa imo og proteksyon kanimo. Munang matingala ka tanan hapit na unta ka mabanggaan, pero wala gid siya nahitabo tungod kay ang Dios naa diha kanimo, nagproteksyon kanimo. Amen. That is why we need to observe to our life, no? Nga di ta niya pasagdan. Ang Dios dako kayo og gahom nga bisan kita dili nato siya ma-imagine, no? Wala nato makit kung sa siya maayo. Dili lang daan sa kalibutan, sa gibuhat sa Dios nga kalibutan para kanato. Diya na niyo makita kung unsa siya kamaayo, unsa siya nga Dios. Before niya gibutang ang tao, iyang gi-prepare tanan ang gikinahanglan sa tao. Livestock, isda, tanom, tanan, no? Gi-prepare daan sa Dios o gihatag sa Dios na tanan para kanato. Munang diya niyo makita at first kung unsa dako ang gugma sa atong amahan, sa atong Dios. Amen. Mo na gipakita niya kanato. So padayon ta. God never leave Moses and all Israelites in the wilderness. So usa ni siya ka story mahitungod ni siya kang Joseph kang Moises, no? Kung imong tan-awon sa journey nila, niabot ang time nga kung story kung sa kamaayo ang Dios silang kinabuhi. Dili na makita sa 14, Exodus 14 verse 5 na siya sugod. Kuan lang ako yung story lang. So ingon diya sa yang story is
gipagawas, grabe ang pledges ang nahitabo sa Egypt. Niabot ang katong mga nagdugo ng ang river o ang lake nila, and niabot ang mga pestilence, mga lamok, mga langaw, mga baki niabot sa Egypt. And dito sa last time nga gihatag sa Dios sa ilaha is kadtong mga matay ang kamagulang lalaki nga anak, no? And giproteksyonan sa Dios ang iyang mga katawan. So unsang paagi? Giingnan nga butangan og dugo, no? Nag-symbolize nga simbolo nga dili sila sudlon sa anghel sa kamatayon para patyon kamagulangan ng anak. Ug niabot ang time namatay ang anak sa Paraon, and gipagawas sila sa Ehipto, gikuha sila sa kanang slavery. And niabot ang time nilakaw sila, and then niabot sila sa dito sa dagat, and nag-standby sila dito. Niabot ang time nga na murag na limungatan ang hari, and gigukod sila pagbalik katong pinaka mga kusog ng mga chariots or mga karwahe ang gipanggamit para lang yun nga maapsan nila ang mga Israelites. And ang Dios ug pagkakita sa mga tao o sa mga Israelites nga padulong ang mga Ehiptohanon, grabe ang ilang katarantar. Ningon sila ka Moises, nganong gidala pa man ninyo dinhi nga mamatay mi diri? Mamatay mi dinhi, may padito na lang mi. Makakaon pa mi, dili pa mi mga matay. Gibasol nila si Moises og bisan unsa ng mga istoryahan. Apan ingon ang Dios, dili mo kita kung unsa ang mga kasing-kasing sa tao kaniadto, no? Gipakita na sa Dios kung unsa ang iyang gahom, pero wala gyapon sila pagsalig pagtuo diya sa tungboy ng Dios. Pero dili gipakita sa Dios kung unsa siya magproteksyon sa iyang mga katawhan, no? Kung imong tan-awon din sa verse 13, ingon diri, but Moses told the people, don't be afraid, just stand still and watch the Lord rescue you today. The Egyptians you see today will never be seen again. Amen. And the Lord will fight for you. Just stay calm. Muna ingon ni Moises sa mga tao, kay grabe na nila katarantar, grabe na nilang kabalakat, kay hapit na maabot ang mga Egyptian. And pag abot nila, kabalo sila nga pamatyon sila tanan. Amen. Muning gusto ipakita sa Dios, no? And bisan si Moises ug imong tan-awon diri sa verse 15, ingon sa diri, then the Lord said to Moses, why are you crying out to me? Tell the people to get moving. Amen. Nganong tungod sa pressure nga gibati ni Moises, tungod sa pressure nga iyang gibati sa grabe sa kadaghang mga tao nga sigig bagotbot, sigig sulti siya ang ani, no? Muni usahay di mo makita ba kung ang mga tao kita wala tay salig sa Dios, bagotbutan ta. Amen. Kung wala tay salig sa Dios, isipan ta. Wala tay salig sa Dios, dili ta makontento kung unsay gihatag ipakita sa Dios kanato ang gahom. Munang timailhan nga dili ta wala tay pagsalig sa Dios. O gusto sa Dios nga ipakita kanato ang iyang gahom, pero kita mismo mahadlok ta tungod kinaatay nakit-an nga kanabitong physically versus spiritually. Kinagtuo ta nga i-harm ta nila or pasakitan ta nila, pero wala ta kabalo ang proteksyon dahil sa Dios nagpalibot ka na to. Bisa atong tan-awon atong balikon tong nahitabo kang itong nahitabo sa panahon ni Enoch ba to? No? Nga Joshua? I'm sorry. So, balik ta. Nalimot ko sa kwan. So, ang giingon diri is ang Dios nagaproteksyon kanato o niabot ang time nga si Moses tungod sa pressure nga iyang gibati. Ingon atong iyang reaction sa Dios is nihilak siya.
tungod sa pressure nga gihatag sa mga tao diya kaniya. So verse 16, pick up your staff and raise your hand over the sea. Divide the water so the Israelites can walk through the middle of the sea on dry ground. Amen? So, and that is historical, nahitabo gina siya. Amen? And bisan karon gani, bisan na yung mga scientists nga, I don't know if nasa sa YouTube, pero na yung mga scientists nga na-discover nila nga naa dito pa ang mga chariots nga nagpabilin pa dito, pero dili na siya ingon nga buo. Amen? Pero nagpabilin pa dito tungod kay nagpamatuod nga ang nahitabo sa Bible is tinuod gid ang nahitabo. Tinuod nga journey nga ang Dios nagtabang sa mga Israelites kaniadto. Amen. Amo na nga kita mismo, kita nga mga katawhan sa Dios, we must not be puno bitaw duha-duha sa atong kasing-kasing. Dili ta dapat mahadlok, mabalaka kung unsa may mahitabo tungod kay ang Dios dili ta niya pasag. No, dili ta magsigig bagot-but kung sa may mahitabo, kung dili magampo ta o pasalamat ta sa Dios sa proteksyon ngayong gihatag kanato. Amen. That is manay pinaka-importante nga atong buhaton isip nga makatawhan sa Dios. To encourage also sa uban nga weak ang faith diya sa tungod nga Dios. We need to show them na positive things, no? Positibo nga mga butang sa time sa negatibo nga mapanghitabo sa imong kinabuhi, ipakita kung unsay positibo nga nahitabo sa imong kinabuhi o mahitabo. Amen. Kung negatibo man ang nasa ilang sitwasyon karon, ipakita nga positibo diha silang kinabuhi. And aside ko ang Dios magapanalangin diha kanila, magaproteksyon diha kanila. And this is how we preach the word of God. Mo ni pamaagi ang atong mawali ang mensahe sa Dios. Mo ni ang pamaagi ang atong mawali kung unsa ka maayo ang Dios sa atong kinabuhi. Amen. Muni pamaagi nga dili ta dapat mabalaka kung sa may mga panghitabo. Kaya nasahayad ko nga ang Dios mga protection kanato. Ang iyang bala ang dugo magatabon kanato. Same sa nahitabo kaniadto. Amen. So muna nga ang Dios wala na usab, no? Wala siya na usab kung sa ang Dios ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob. Mao po nang ang Dios nga atong gialagaran karon. That means kung unsa kagamhanan ang ilang experience ang Dios kaniadto, mao po usab kagamhanan ni Dios nga atong ma-experience karon nga panahon. And nasahad ko ang kining tanan nga mga panghitabo karon, naagi katuyuan. Ang kapila na ko nabalik-balika kay ngano usay malimot ta. So naagi katuyuan. Bisan unsa nga mahitabo sa imong kinabuhi, naagi katuyuan. Amen. So katulang ang Ginoo magapanalangin, I hope nga naamoy nasabtan sa mensahe sa Dios karon nga kabuntagon. And I hope nga nakahatag kaninyo dugang encouragement sa pag-alaga diha sa atong buhi nga Dios. And let us pray nga ang Dios magaproteksyon kanatong tanan, especially sa tanan nga taga Davao nga katong na medyo naadid to dool na ilang brother Pili ang natakdan. And I pray nga ang Dios proteksyon diha kanila sa tibok nilang pamilya. So let us pray. Ang Ginoo magapanalangin. Let us pray. Heavenly Father, we thank you, Lord Jesus, for this great opportunity nga magyatag kanamo. Nasayad kami Ginoo nga it's always naagi dako kay privilege Ginoo nga isip nga imong katawhan. Lord, sa tanang mga panghitabo bisan pa sa Davao City, Lord, I pray nga ikaw Ginoo proteksyon Ginoo sa tanang mga members sa church dito, God. Apan Ginoo sa tibok community, O God. Lord, himua Ginoo nga ang imong amili nga dugo ang imong gahom mga proteksyon sa tanan nimong mga katawhan niadtong lugar. Lord, send your ministering angels, O God, to protect your people. Lord, I pray nga ikaw Ginoo proteksyon diha kanila nga dili sila Ginoo matakdan sa bisan unsa nga klase nga balatian nga nagpalibot karon Ginoo sa tibuok kalibutan. Salamat o Dios bisan pa Ginoo Lord sa tanan nga mga panghitabo Ginoo, dili ka na kapildihan kundi kadaogan ka na tungod kay mao kanay pakita Ginoo nga ikaw gamhanan nga kinahanglan kami magsalig diha kanimo. Kinahanglan kaming mutuo diha kanimo, kinahanglan kami magpakita kung unsa ka kamaayo sa among kinabuhi. Salamat to Dios nining kabuntagon. We glorify you, we honor you in the mighty name of Jesus we pray. Amen. So, once again, good morning. Have a great morning karon nga kabuntagon. Kung wala pa mo nakasubscribe sa atong YouTube, na atong YouTube channel, so diri sa atong Instagram also, na atong Instagram also,
Facebook ug naatay gusto mo mo send sa inyong prayer request sa Gmail or unsa man inyong ipaghisgutan. So naa may mga appointment nga gusto ikuan diri sa Gmail nato natay Gmail account. So kato lang ang Ginoo magapanalangin. I hope nga nakatabang ang mensahe sa Dios karon to encourage you. God bless you all. Have a great Saturday.